Great news mga kababayan! This Christmas may regalo ang gobyerno na siguradong magpapasaya sa libu-libong senior citizens sa buong Pilipinas. Isang napakalaking balita, 60,000 Christmas bonus ang nakatakdang ibigay ngayong Pasko bilang bahagi ng bagong programa na naglalayong tulungan ang ating mga lolo at lola na matagal nang nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at sa bansa. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi ito chismis, hindi rin fake news. Official na kinumpirma ng mga ahensya na in charge sa senior benefits na ang bonus na ito ay makukuha bago magpasko para may dagdag na panghanda at pangregalo ang ating mga mahal na nakatatanda. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ng detalyado sino ang qualified, kailan eksaktong ibibigay ang 60,000 at kung paano masisiguro na matatanggap ninyo ito kahit nasa probinsya kayo or kahit wala pang updated ID. Pag-uusapan din natin kung ito ba ay one-time lang o magiging yearly benefit na tuloy-tuloy sa mga susunod na taon. Alam nating matagal nang hinihintay ng mga senior citizens ang ganitong tulong. Lalo na ngayong mahal ang bilihin at kulang ang pensyon para sa pangaraw-araw na gastos. Kaya kung ikaw ay may lolo or lola, nanay o tatay na senior citizen, siguraduhin mong mapanood nila ang video na ito hanggang dulo. Dahil ngayong Pasko, hindi lang ito simpleng balita. Ito ay isang tunay na pag-asa at regalo mula sa puso ng gobyerno para sa ating mga bayani ng tahanan. Kaya huwag kang aalis. Panoorin mo hanggang sa dulo para malaman kung paano ito maa-avail. Anong mga dokumento ang kailangan at kung wanong pet sa mismo ilalabas ang bonus. Pero bago tayo magsimula, pakilike muna ang video na ito para mas maraming senior citizens at pamilya sa Pilipinas ang makarinig ng magandang balitang ito ngayong Pasko. Alam mo, habang papalapit ang Pasko, marami sa ating mga lolo at lola ang nag-aalala kung paano nila mapaghahandaan ang mga gastusin, lalo na't mataas na ang presyo ng mga bilihin at gamot. Pero ngayong taon may napakagandang balita. Isang sorpresa na siguradong magpapagaan sa loob ng bawat senior citizen sa bansa. O mga kababayan, ito na nga ang 60,000 Christmas bonus na inihahanda para sa ating mga nakatatanda. Hindi biro ang halagang ito. Isipin mo 6,000. Isang halaga na maaaring makapagbayad ng ilang buwang gamot, makabili ng pangregalo sa mga apo, o kahit magamit sa simpleng handaan ngayong Pasko. Pero higit sa pera, ang tunay na halaga nito ay ang pagpapahalaga. Ang mensahe ng gobyerno ay malinaw. Hindi namin nakakalimutan ang mga nagtrabaho at nagsakripisyo para sa ating bansa. Ngayon, marami sa inyo ang nagtatanong, totoo ba to? Kailan eksaktong ibibigay? At sino ang qualified? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin lahat. Detalyado, malinaw at walang paligoy-ligoy. Ayon sa mga ulat mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD at sa Office for Senior Citizens Affairs, OSCA, ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na Social Pension Enhancement Plan na inilunsad bilang tugon sa kahirapan at inflation. Na patuloy na tumataas sa bansa, layunin nitong bigyan ng karagdagang suporta ang mga senior citizens na umaasa lang sa maliit na pensyon o minsan ay wala pa ngang natatanggap na regular na ayuda. Ang 60,000 bonus ay hindi utang, hindi rin ayuda lang. Isa itong bonus o insentibo bilang pagkilala sa mga senior citizens na umabot na sa edad na 6 pataas at nakarehistro sa ilalim ng Senior Citizen Database ng kanilang LGU or OSCA. Ibig sabihin, kung ikaw o ang magulang mo ay may updated Senior Citizen ID at aktibong nakakatanggap ng social pension or nakalista sa barangay, pasok kayo sa programang ito. Ngayon, ang tanong, kailan ibibigay ang bonus? Ayon sa opisyal na pahayag, magsisimula ang pag-release ng pondo sa unang linggo ng Disyembre 2025. Ibig sabihin, bago pa sumapit ang Noche Buena, may malaking halagang papasok na sa ATM o matatanggap sa pamamagitan ng door-to distribution ng DSWD at mga local government units. Napakagandang timing dahil karamihan ng ating mga lolo't lola ay gustong makapaghanda kahit simpleng Pasko kasama ang pamilya. May mga nagsasabi rin,
Baka pangako lang yan tulad ng iba dati. Pero ayon sa budget circular na inilabas nitong Oktubre, nakapaloob na sa national budget ng 2025 ang pondo para sa Christmas bonus ng senior citizens. May nakalaang special allocation sa ilalim ng Senior Citizen Welfare Fund at tiniyak ng Department of Budget and Management, TBM, na ang implementasyon nito ay mandatory, hindi optional. Ang kagandahan pa nito, mga kababayan, ay hindi mo kailangang pumila ng matagal o mag-apply online. Ayon sa mga alituntunin, ang mga pangalan ng kwalipikadong senior citizens ay automatically extracted mula sa national database. Ibig sabihin kung nakatanggap ka na ng kahit isang benepisyo mula sa DSWD nitong nakaraang taon, gaya ng Social Pension Program or Medical Assistance, kasama ka na sa listahan. At kung hindi ka pa nakarehistro or medyo luma na ang iyong ID, huwag mag-alala. May inilunsad na din nationwide updating program simula ngayong Nobyembre hanggang sa kalagitnaan ng Disyembre. Kaya kung gusto mong masigurong makukuha mo ang bonus, pumunta ka lang sa OSCA, office ng iyong lungsod o munisipyo, magdala ng government ID, birth certificate, or lumang senior ID at ipa-update ang record mo. Madali lang at libre pa. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit 60,000, bakit ganoon kalaki ang paliwanag ng gobyerno. Gusto nilang ipakita na ang senior citizens ay hindi pabigat, kundi mahalagang bahagi ng lipunan. Sabi pa nga ng spokesperson ng DSWD, "We want our elderly citizens to feel that they are valued and respected. The 60,000 Christmas bonus is a symbol of gratitude, a way of saying salamat po sa serbisyo ninyo sa bayan." Pero syempre, habang maganda ang balita, may mga paalala rin. Lahat ng bonus ay subject to verification. Ibig sabihin, kailangan may tamang records at walang duplication ng pangalan. May mga kaso dati na isang tao 2 o 3 beses nakatanggap dahil sa maling encoding. Kaya ngayon, mas mahigpit na ang proseso. Pero huwag kayong mag-alala hanggat legit ang pangalan ninyo sa listahan, siguradong makukuha ninyo ang bonus. Ang isang malaking tanong din ay kung ito ba ay or one time lang or magiging yearly. Sa ngayon, base sa draft guidelines ng DSWD, ito ay initially one-time Christmas bonus. Ngunit kung maganda ang resulta at maayos ang distribution, may posibilidad itong maging annual benefit simula 2026. Sa madaling salita, ito ay trial program na maaaring maging permanenteng tradisyon kapag nakita ng gobyerno na epektibo ito at nagdudulot ng positibong epekto sa mga pamilya ng senior citizens. At pag-usapan natin ang epekto niyan kasi hindi lang ito tungkol sa pera. Kapag ang mga senior citizens ay may dagdag na pondo, bumabalik din yan sa ekonomiya. Bumibili sila sa mga tindahan, bumabayad ng bills, bumibili ng pagkain at regalo, at lahat yan ay nakakatulong sa mga lokal na negosyo. Kaya sa totoo lang, win-win situation ito para sa bansa. Hindi lang tulong sa matatanda, kundi tulong sa ekonomiya mismo. May mga LGU pa nga na nagsabing magbibigay sila ng karagdagang local bonus na 5,000 hanggang 10,000 depende sa budget ng lungsod. Halimbawa, sa Quezon City at Cebu, naglabas na ng statement ang kanilang mayors na susuportahan nila ang programang ito at magbibigay pa ng dagdag incentive. Kaya sa ilang lugar, posibleng umabot ng halos 70,000 ang total na matatanggap ng mga seniors ngayong Pasko. Pero tandaan, lahat ng ito ay kailangang dumaan sa tamang proseso. Kaya kung may kakilala kang senior na hindi marunong mag-check online, tulungan mo siyang pumunta sa barangay or OSCA office. Kasi minsan simple lang ang dahilan kung bakit hindi sila nasasama. Kulang lang ng update sa record, isang pirma or picture update, lang. Pasok na agad. Ngayon baka may nagtatanong paano naman yung mga hindi pa 60 pero malapit na? Ayon sa DSWD, kung ikaw ay magiging 60 years old bago mag-December 31, 2025, kasama ka pa rin sa kwalipikado. Basta maipakita mo ang birth certificate o valid ID na patunay na ngayong taon mo, maaabot ang senior age. Napakagandang balita yan kasi hindi ka na kailangang maghintay pa ng isang taon. May mga sektor din gaya ng mga retired government employees na nakatanggap na ng ibang benefits para
Sa Recondor, malinaw ang rule. Maaari pa rin silang makakuha ng Christmas bonus na ito kahit may GSIS or SSS pensyon, basta't nakalista sila sa Oscar Registry bilang active senior. Hindi ito ipagbabawal dahil hiwalay na pondo ang pinanggagalingan ng 60,000. Habang maraming natutuwa, may ilan ding nag-aalala kung sapat ba ang pondo para sa buong bansa. Sa dami ng senior citizens sa Pilipinas, tinatayang aabot sa mahigit 9 milyon ang tatanggap. Pero ayon sa DBM, nakalaan na ang mahigit 500 billion National Social Welfare Budget para sa 2025 at may malinaw na bahagi doon para sa Senior Citizen Welfare Fund. Kaya huwag kayong matakot. Hindi ito drawing. Talagang may pondo. Kung tatanungin mo ang mga ekonomista, sasabihin nila na ang ganitong uri ng programa ay nakakatulong hindi lang sa individual, kundi sa buong sambayanan. Kasi kapag mas maraming pera sa kamay ng mga tao, mas gumagalaw ang merkado. At para sa mga senior, higit pa sa pera, ito ay pagpaparamdam ng dignidad. May mga kwento nga na lumalabas na tulad ni Lola Corazon sa Davao na 74 years old na at halos 2 dekada nang umaasa sa maliit na pensyon ng SSS. Sabi niya, kung totoo to, makakabili na ako ng hearing aid at makakapagpa-check up. Hindi ko na kailangang umasa lang sa mga anak ko. Ganoon kalaki ang epekto ng $60,000, hindi lang sa bulsa kundi sa pag-asa. Marami ring mga apo ang natuwa kasi alam nilang mabibigyan nila ng mas maginhawang Pasko ang kanilang mga lolo't lola. Isimo yon sa halip na mangutang para makapaghanda, may pondo ka na galing mismo sa gobyerno. At syempre, hindi rin mawawala ang mga nagtatanong kung kailan eksaktong mare-receive. Ayon sa tentative schedule, December 5 to December 20 ang release period nationwide. Sa mga lugar na may ATM distribution, diretso sa account, sa mga rural areas house-to-house delivery ng DSWD at barangay workers, makikita rin sa official website ng DSWD ang listahan ng mga approved recipients once finalized. Mga kababayan, gusto kong linawin walang bayad, walang fixer, at walang online registration na kailangang bayaran. Kung may lumapit sa inyo at sinabing may processing fee or kailangan magpadala ng GCash, huwag maniniwala. Ito ay scam. Lahat ng opisyal na transaction ay libre at dadaan lamang sa opisyal na channels. Ngayon, kung sakaling hindi ka makasama sa unang batch, huwag kang mawawalan ng pag-asa. May second wave ng release para sa mga late entries or delayed verification. Basta updated ang record mo, siguradong makakasama ka rin. At sa mga anak o apo ng mga senior citizens na nanonood ngayon, ito na ang pagkakataon para tulungan ang inyong mga magulang o lolo't lola. Ipacheck ninyo ang status nila sa Oscar, i-update ang ID nila at siguraduhin may active contact number. Kasi sayang naman kung eligible pero hindi nila alam. Ngayon, habang pinapakinggan ninyo ito, baka iniisip ninyo rin sana magtuloy-tuloy na, alam mo, tama ka. Sana nga kasi ito ang klase ng programa na nagbibigay ng dignidad hindi awa. Pinaparamdam sa ating mga senior na may halaga pa rin sila, na ang kontribusyon nila sa lipunan ay hindi nakalimutan. At higit sa lahat, magandang makita na sa gitna ng mga krisis, may mga hakbang pa ring nagbibigay pag-asa. Minsan kasi hindi lang sapat ang mga salita. Ang mga tao gusto nila ng aksyon. At ngayong may ganitong bonus, ramdam ng mga matatanda na hindi lang sila numero sa listahan, kundi tunay na pinahahalagahan. Kaya kung naniniwala ka na deserve ng ating mga senior citizens ang ganitong uri ng tulong at pagkilala, ipakalat mo ang video na ito. I-share mo sa pamilya mo sa mga group chat ng barangay o sa mga kapitbahay na may mga matatanda. Kasi minsan, ang simpleng impormasyon lang ang nagiging daan para makatanggap sila ng biyaya. At habang papalapit ang Pasko, isipin natin ito bilang pagkakataon para magpasalamat sa ating mga lolo't lola. Sa mga magulang nating nagsakripisyo sa mga taong nagtrabaho ng buong buhay nila, ito ang sandali na maiparamdam natin sa kanila na mahalaga sila. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon at natutuwa sa balitang ito, paki-like ang video na ito ngayon para mas maraming Pilipino pa ang makarinig ng magandang balitang ito.
At syempre, mag-subscribe ka sa channel na ito para sa mga susunod pang updates tungkol sa mga pension, benefits at iba pang ayuda na para talaga sa tao. Dahil dito sa channel na ito, lagi nating sinisigurado na hindi lang basta balita, kundi mga impormasyong makakatulong sa'yo at sa pamilya mo. Ngayong Pasko, ipagdiwang natin hindi lang ang mga regalo o handaan, kundi ang pag-asa. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo ay ang simpleng mensahe na hindi ka nakakalimutan. M.